So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa latest update po para sa mga kababayan natin na si Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at former World Champion Jerwin Angkahas ay lalaban na sa buwan ng November or December. Yan po ang post ni Oli mga tol sa Twitter. Lalabanan nga po ni Tapales si Naoya Inoue, habang lalabanan naman ni Jerwin Angkahas ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Pero may kumakalat nga po na balita na shinare ng Fight News Asia na maglalaban na umano si Jerwin Angkahas at Takuma Inoue ngayong darating na November 15 sa Japan. So abangan na lang natin mga tol kung totoo nga ba ang balita ng Fight News Asia. Kung pupunta kasi tayo sa BoxRec, hindi pa naka-schedule ang laban nila. Ayon kay Takuma Inoue mga tol, susundan daw niya ang yapak ng kanyang kapatid na si Naoya Inoue, ang maging undisputed sa bantamweight. Magagawa kaya ni Takuma Inoue ang nagawa ni Naoya Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol? Sa kabilang banda, matapos nga po magpakitang gilas ni Mel Fajardo sa Cebu, nito lang nakalipas na isang linggo mahigit, kung saan tinapos niya ang pambato ng Cebu na si Angas ng Cebu John Paul Gabonilla sa round 1 pa lang. Na-interview nga po ang coach ni Mel Fajardo na si Erickson Acelo. Tinanong kung ano daw ba ang kakaiba kay Mel Fajardo. Sa tuwing lumalaban daw kasi ito mga tol, kakaiba ang pinapakita nito sa ring. Sagot ng coach ni Mel Fajardo, lahat naman daw ng boksingero pare-parehas, pero kakaiba lang daw kasi itong si Mel Fajardo. Kahit hindi daw kasi niya sabihan sa training, nagpupursige at napakabait pa daw na bata. Hindi nga din daw niya ine-expect na mapapabagsak ng bata niya itong si Angas ng Cebu. Hindi naman daw kasi niya sinasabi na pababagsakin agad ang kalaban. Ang sinasabi lang daw niya sa mga boksingero niya, laruin muna daw dahil kusa daw na darating na babagsak ang kalaban. Pero ang naging tema sa laban mga tol, hindi pa nga nakakatama itong si Angas ng Cebu, pinabagsak na agad ni Mel Fajardo. Humingi naman ng sorry si Mel Fajardo mga tol noong talunin niya itong Angas ng Cebu. At sinabing ganoon daw talaga ang boxing at wag daw siya mawawalan ng pag-asa kahit na natalo daw siya. Sa kabilang dako naman mga tol, Jonas Sultan, hindi na po si Saul Sanchez ang makakalaban niya sa September 16. Napalitan na nga po ang opponent ni Jonas Sultan at ang makakalaban na niya ngayon ay itong si Frank Gonzalez ng US. May record na 12 wins and 3 losses with 6 knockouts. Gaganapin nga po ang laban mga tol sa Amerika. Mahigit isang taon na nga po nabakante itong si Sultan. Huling laban pa niya kay Paul Butler. Nabigo nga po dyan si Sultan. Balak nga po ngayon ni Sultan na makabawi at makabalik sa tuktok. Paliwanag ni Sultan mga tol, target niya umano itong WBO champion na si Jason Moloney. At katulad din ng dati, hindi pa rin nawawala na gusto niyang labanan ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Samantala, matapos nga po magbitaw ng salita ni Karams Martin na ina-knockout daw niya itong si Oscar Dugi sa laban nila. Pero hindi nga po niya nagawang in-knockout ang kalaban. Natalo niya lang ito sa pamamagitan ng unanimous decision. Shinare nga po ni Martin ang experience niya dito kay Dugi. Anya, ginawa naman daw niya lahat para ma-knockout itong si Dugi. Nandyan daw yung body punch at head punch. Pero sobrang tibay daw talaga ng kalaban niya. Parang isang gulong nga daw itong si Dugi na napakatibay. Nakikita naman umano niya na nasasaktan niya itong kalaban niya. Pero sobrang tibay daw talaga. Sayang brother, di mo na knockout. Ginawa ko naman lahat, talagang makakaya kong ma-knockout siya sa laban. Ginawa ko lahat, body punch hanggang sa head punch. Talaga ang tibay, parang alam mo yung gulong na ang tibay-tibay na parang pag sinuntok mo parang wala lang sa kanya, pero iniinda niya naman yung suntok.